Ika nga ni Gat Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Pero paano kung wala na o namatay na ang wika? Ayon sa UNESCO, ang isang wika ay alive o active kung 200,000 nagsasalita o gumagamit nito. Kung mas mababa sa bilang na yan, nanganganib na ang wika. May 130 wika ngayon sa Pilipinas ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino at anila, 4 na po ang nanganganib ng maglaho. Numero 1 rito ang wikang Arta ng mga taga-barangay Disimungal sa Nagtipunan Quirino na sa 10 na lang ang nagsasalita. May 4 na katutubong wika na wala nang nagsasalita. Isa po sa pangunahing rason kung bakit nanganganib ang wika ay yung pag-alis mo sa iyong ancestral domain. Kadalasan daw sa mga katutubong nakikipagsapalaran, mas sinasambit na ang wika sa pinupuntahang lugar. Kung hindi na sila babalik sa komunidad, mahihinto ang paglaganap at pagtuturo ng kanilang wika. Kaya naglunsad ang KWF ng mga proyektong magsasalba sa mga wikang nanganganib, gaya ng pagtatayo ng bahay wika. Dito ay tinuturo sa mga kabataan ang kanilang katutubong wika bago pa sila pumasok sa formal school. Inumpisa nito noong 2018 sa Barangay Bangkal sa Abukay, Bataan. Kami, pag sa bahay, wikang katutubo. Ultimo pong mga anak ko, wikang katutubo. At yung mga teacher, sinasabi namin na sila ay nakipamuhay sa community namin, tinuturuan ay katutubo, kailangan mag-aral sila ng wikang katutubo. 12 IP communities po ang magbukon dito sa Bataan. Magbukon po ang gamit po namin sa bahay at iyon po ang isang sikreto na mapreserba mo po ang wika ay unang-unang gamitin sa bahay. Nagtatayo rin ito sa Negros at Kasiguran, Aurora. Isang matagalang programa po kasi ang pagbuhay sa isang nanganganib na wika o muling pagpapalakas dito. Taong 2000 pa sinimulan at sa loob ng mahabang panahon, ang aklatan sa lansangan ni Hernando Guanlao sa Barangay La Paz, Makati City naging bukas 24 oras sa mga nais makapagbasa. Libre niyang ibinabahagi sa lahat ang mga libro sa tinawag niyang Reading Club 2000. Nag-umpisa ito sa 50 libro na nahanap niya sa kanilang bahay na ngayon libo-libo na. Maraming nangangailangan ng kaalaman hanggang sa kaduluduluhan ng bansa natin. Kulang na kulang ang kaalaman na nakasulat. 200 libro nawawala dito araw-araw, hinihiram. 200 masasayang tao. Digital man ang panahon at marami man ang kaalamang nakukuha online. Para kay Mang Nani, iba pa rin ang kaalamang galing sa bawat pahina ng binubuklat na aklat. At para maabot ang mas maraming uhaw sa kaalaman, meron siyang book van na bumabiyahe para sa mga reading activities sa iba't ibang lugar. May e-trike din kapag nag-iikot at namimigay ng mga libreng libro. Yung pagbibigay ng walang bayad, yung libre, isang serbisyo o pagtulong sa ating kapwa na mamanahin ng iba't ibang henerasyon. Ang adhikain ni Mang Nani nakahikayat at tinularan din ng iba, gaya ni Rica Acebuche na taga Samar. Ang mga libreng libro ni Mang Nani ipinadadala ni Rica sa kanyang probinsya para mamulat din ang mga kababayan niya sa pagbabasa. Doon kasi sa amin wala masyadong yung mga reading center sa mga school. Kaya gusto ko na magkaroon din ng mga ganun. Kasi nung high school kasi ako, yun, I love books talaga. Ang kanilang misyong makatulong sa kapwa at maipahatid ang kahalagahan ng pagbabasa, talagang one for the books. Si tatay ang ano, hali? Halimaw. Halimaw. Haligi ng tahanan. Hala, nabago na pala ang role ni tatay? Eh si nanay, ilaw pa rin ba ng tahanan? Nanay naman ang ano? Ibon. Ibon ng tahanan? Ano na? Ano na sa taas? Ano na? Buti na lang at hindi ito sineryoso ni Teacher Frederick ng San Fernando Elementary School sa Romblon. Nabigla po talaga ako, ma'am. Kumbaga, ha? Tapos may sumigaw ng ibon. Ha? Nakakasyak po talaga.
Ilan lang ito sa mga aliw na moments sa classroom ni Teacher Frederick aka Inday Kalipay sa kanyang page kung saan bida rin ang kanyang mga bibo at makulit na grade 1 pupils. Extra effort daw talagang turuan sila at makuha ang atensyon. Bakal, sir? Sawa. Ano? Alon? Parang alon. Siyempre man pag nakikita ng mga bata na parang wala kang gana, wala kang energy, nakikita ko rin sila na parang ang lalamya, ang tatamlay. Sa 8 kalahating taon na nagtuturo siya, isang important lesson ang kanyang natutuhan. For me, the best visual aid or resources na maibibigay sa bata ay yung ating sarili. Ang ating pagiging resourceful, ang ating pagiging creative, at the same time ang ating pagiging cheerful na siya nagbibigay ng happiness sa teaching and learning process. Kung ganito ba naman kaganda at kabongga ang inihain sa iyong tinapay, kakain ka pa ba? Talaga namang metikuloso ang pagkakagawa. Parang blank canvas ang bawat tinapay. Kuhang-kuha ang ilang religious figures, eksena sa pelikula, pati na ang ating double Olympic gold champion na si Carlos Yulo at ang mga pinagkakatiwalaang mukha ng GMA Integrated News. Obra ang mga iyan ng Cebuano artisan baker na si Marlo Pimentel Lidot na nagsimula sa paggawa ng pandesal at ibang tinapay noong 2010 gamit ang 2,000 pesos na puhunan hanggang nahasa sa tulong ng internship at oportunidad na magtrabaho sa Maldives noong 2020 bagamat naudlot dahil sa pandemya. Proudly made po talaga, purely Cebuano po as a Filipino po talaga na handcrafted po. Hindi lang basta-basta na tinapay. Pwedeng magpagawa at magpa-customize sa kanya ng mga artisan bread sa halagang 1,200 to 1,500 pesos. Marami rin daw flavors gaya ng ube, keso, malunggay, kape at tsokolate. Perfect ding pang regalo anumang okasyon, lalo na ngayong Kapaskuhan. Pwede po nating isi-serve or pwede po nating as a gift po during birthdays or any occasions, Father's Day, Mother's Day. Ang angking galing ni Marlo na itampok na sa ilang magazine at nabalita rin sa Amerika. Pero nangangarap pa rin daw siyang magkaroon ng mas malaking pwesto at mapalago ang negosyo para mas maraming makatikim ng kanyang mga obrang fantastic. Bilis at lakas ang puhunan sa karerang ito ng mga bisikletang hindi pinepedal, kundi tinutulak. Yan ang push biking na sinisikap ng organizers na lalong makilala sa Pilipinas. We wanted them to get active, very well-rounded ang push bike because they use their arms, they use their legs, they know about speed. Ang push bike race ay may iba't ibang competition na nakadepende doon sa birth date ng mga bata na nagsisimula ng 2016 hanggang 2022 o yung mga edad 2 years old hanggang 8 years old. Ang race may pambabae, may panlalaki at meron ding mix. Sa push bike race sa Alabang Muntinlupa, isa sa mga lumahok si Gavin na nahihilig daw ngayon sa push biking. Actually wala pa siya. Gusto na namin mag-push bike yung magiging anak namin. 2 years old and 1 month na siya, doon lang siya nag-start mag-bike. Tapos within 4 months na narating niya yung champion na sa national race. Sumali rin si Kian na mula Santa Rosa, Laguna. We want to make sure na mag-bike siya rather than using cellphones, gadget and all. Every race by heat 1 and heat 2 and a final heat. So if no bracketing, may points yun. Ang pinaka-highest points, yun po ang champion. Crop top, loose fit denims, platform shoes at designer bag. Certified trending ang latest fashion taste ngayon ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo. May pumuri sa edgy fashion niya, habang ang tukso ng iba tila napagliitan daw ang suot niya. Sabi ng mga nakausap naming millennial at Gen Z, parang ngayon in style siya. Like kung makita mo sa Instagram or sa social media. Boys wearing that are very fashion forward na rin. Kung kunyari, malaki yung katawan ng ano, parang ang weird naman tignan kung magka-crop tops. Sa lalaki siguro, hindi maganda talaga. Mag-formality na lang po tayo.
Kung tutuusin, ayon sa isang celebrity stylist, nakakatangkad daw tingnan pag naka-crop top. Fit and then loose. So go for a loose kind of pants. And then yung shoes mo, since you want to go taller, so go for the things that would elevate your height pa. Nag-comeback lang din ang style na ito na noong 70s pinauso ng action star na si Sylvester Stallone. Bukod sa crop top, popular na rin ang pagsusuot ng palda, makeup at skincare sa mga lalaki. Siyempre normal, magugulat kasi hindi naman normal na sinusuot ng lalaki yun. Bukod sa pagiging edgy, pinuri din si Kaloy ng netizens for breaking gender stereotypes. Pero pagdating naman sa fashion, uso man o hindi, wala rin yan sa kasarian. Kung komportable at nai-express mo ang sarili, G lang yan.